Alright, mula po dito sa Daet, Camarines Norte, sentro ng Daet, pupuntahan po natin ngayon ang Little Tagaytay Resort sa sakop ng Mangkamagong, Basud. Sa kasalukuyan po ay nandito tayo sa Pimentel Avenue dito sa Daet, at ito ang bridge number 1 dito sa sentro ng Daet. And then pagkatawid po dito ay ang Kapitolyo ng Camarines Norte. Ito po ang bandang kanan na ito. Yan, nire-repair, papaltan siguro ng bakod ditong Kapitolyo. Time check 11:38. Today is May 24, 2025. Maganda ang panahon mga ate kuya, kainitan. Kaya magandang mag lublob nito doon sa swimming pool ng Little Tagaytay Resort. Kainitan. Kainitan po ang biyahe natin mga ate kuya, going to Basud, Mangkamagong, Basud. Puntahan natin ang Little Tagaytay Resort. Kaya siya tinawag na Little Tagaytay kasi nasa high ground, ano, mataas yung lugar, tanaw yung kadagatan. Hindi pa tapos ayusin ang kalsada dito mga ate kuya. Andito na tayo sa Maharlika Highway, sakop ng Pamurangon. Dati marami ditong malalaking puno mga ate kuya, pinagpuputol na gawa nung pag-widening nitong kalsada. Inabot. Ito na ang boundary ng Basud, boundary ng Basud and Daet. So ito po ay bayan na ng Basud dito sa Camarines Norte. Malapad na ang kalsada dito mga ate kuya sa bayan ng Basud. Kasi ito ay ang national highway, ano, yung highway number 26, Asia Highway number 26, ang Maharlika Highway. Going to Naga rin po ito, Naga, Legazpi, and then papunta na ng Visayas and Mindanao. Di pa tapos pala dito. Excuse me po. Pinatitigas na lang naman pala ito. Ilang araw na lang aalisin na yung sagabal na yan dyan, mga barriers. Okay na, padadaanan na siya. Malikabok mga ate kuya. Ito na po ang sentro ng Basud,
Basud, Camarines Norte. Nire-repair din ang kalsada dito. Yan ang munisipyo ng Basud. Kasalukuyan pong kabi-kabila ang reblocking. I-repair ang ating highway bago i-overlay ng asphalt. Ito naman po ang lugar ng kung tawagin nila ay crossing, sa crossing Basud. Then kakaliwa po tayo dito sa part na ito. Ito yung going to Mangkamagong. Itong kalsadang ito na sabi nga nila pinakamahabang straight na kalsada dito sa Camarines Norte. Pinakamahabang diretsong kalsada. Umpisa po dito hanggang sa Mangkamagong. Straight. Ito rin po yung kalsada na going to Barangay Lanot, Barangay Kulasi. Sakit ng aking baywang. Mataas yung approach ng pavement dun mga ate kuya. Kasi pag natapos po itong i-concreting halos lahat ng hanggang dun sa may Barangay Lanot, ilulusot po ito ng kapuntang Lipmanan, Camarines Sur. Highway na din po ito. Bagong convert as highway. Itong Mangkamagong Road. Hindi ko alam kung anong bagong pangalan itong kalsadang ito kasi na-convert na siya as highway. Baka may bagong pangalan na ito. Gagawin na rin itong tulay na ito. Butas-butas na nga naman. Naggagawa na sila ng detour sa bandang kanan. Barangay Mokong. Ito na po ang Barangay Mokong dito sa bayan ng Basud. Ang mga poste nila ay nasa nasa highway pa, hindi pa naililipat. Mokong multipurpose pavement yan ang kanilang barangay hall. Ibang klase ang approach nung sa may tulay na yun. Kung mabilis ang takbo na yun dyan mga ate kuya, siguradong kung may angkas kayo na mahina-hina ang pagkasakay ay lilipad na parang si Superman. Straight na kalsada. Hindi ko lang alam kung ilang kilometro itong hanggang Barangay Mangkamagong. Ibig sabihin ganun din kahaba yung straight na kalsada. Nagre-reblocking na din dito.
nakatagilid na si Manong Truck. Kasi maliit nga naman pala yung ano dito, maliit yung kalsada. Sa panahon ngayon kasi summer, yung panahon ng pag-re-repair ng mga kalsada, widening, reblocking. Ilalaparan yata ito, kaya yung dating kalsada na andito ay binakpak, pinaltan ng bago, mas malapad at mas makapal. Ito pala ang nakakaabala dito sa kalsada, sa transportation dito ngayon, itong mga under contract. Pero pagka ito'y natapos naman ay mabibilis na ang takbo nila dito. Halos lahat pala dito ay ano, under contract. Nakahinga rin na corner tayo dun sa maalikabok na yon. Barangay Taisan. Ito na ang Barangay Taisan dito sa bayan ng Basod. Medyo iniinda ko talaga ang masakit kong baywang, hindi ko matiis. Ito ang simbahan ng Barangay Taisan. Malaki din. Pinalitan pala nila lahat yung ano, dating pavement. Kasi yung dating pavement nga naman eh manipis. Hindi pwede sa highway category nakapal ng pavement. Medyo dahan-dahan lang talaga dito mga ate kuya sa part na yon, kasi may mga joints na uneven. Rough road na papuntang Mandasu, yung bandang kanan na yon. Tama nga lang talaga na ano, i-reblocking na ito lahat. I-remove, replace na. Ito ang Barangay Angas. Ayun. Hindi po Angas, Barangay Angas. At dun may papasok dun sa bandang kaliwa na yun, papuntang Taba. Ito na ang arko ng boundary ng Barangay Mangkamagong. Ayun, Barangay Mangkamagong. Bahagyang paahon mga ate kuya, pero mahaba. Matagal na ako hindi nakakapunta rito. Ayan na. Ito na po yung baywalk ng Barangay Mangkamagong.
Yan. Yan ang karugtong nung Cory Aquino Boulevard, the longest boulevard in the Philippines. Saan ba yung Little Tagaytay? Yung papasok, parang limot na ako ah. Yan yata sa unahan pa. Yan, parang Pandawan ang mga Kamagong. Dito yata. Saan na yun? Parang lampas na ako ah. Limot na ako nung papasok ng mga Kamagong, kaya Little Tagaytay. Baka ito. Hindi pa. Sa unahan pa. Ah, dito. Ayun to. Ito pala. Okay, may karatula naman pala nakalagay ng ate ko. Yan oh. To Little Tagaytay. Medyo rough road ang daan dito mga ate kuya. Malapit lang, galing dun sa highway siguro 1 kilometer lang. 1 kilometer lang. Kasi isa na yan, nasa taas na yan. Yep. Medyo mataas. Mataas na ahon mga ate kuya. Kaya nga tinawag na Little Tagaytay kasi talagang matarik din ang ahon. Eto na tayo. Welcome to Little Tagaytay Resort. Yan, saan kaya ang bantay dito? Ayan siya oh. Walang bantay. 1 free cottage, no limit persons. 10 person overnight with cottage 1-3 with room and aircon 2-8. May libre na siyang cottage, no limit person. So without aircon, no limit person. Morning until 5 PM. Ate marami ng tao pero po kasama na po kayo dito sir? Hindi po, hiwalay kami. Saan po ang bayad? Dito na po isa. Magkano po ang ano? 50 po ang isa. Yung bata libre na. 50 ang isa. Tapos May cottage po kami, may 100 lang po ang cottage. umbrella, dun sa umbrella. Tapos doon na rin din po magbabayad. Dito na din po. Dito na rin. Pag maliligo, libre naman ano. Libre ba na po? Alang nga namang bayaran pa yung ano. Kasama na po yun ba? 100 tapos dalawa kayo, di bali 200 ano. Dala po kayo dito, umbrella ba? Yung hindi mainit. Sige po. Dito sa bandang kanan na.
Tapos ang parking po namin doon na din. Sige po, salamat. Ayan na. Ang dami nilang rebulto. Ayan o. Medyo may buhayang malaki. Pwede din pala dito. Oh, may nag-uulan-ulan pa. Ang daming ang daming rebulto ng kung ano-anong mga seafoods. Balik tayo. Sorry ass DJ. You can get some. Mga ate ko sa sobrang tanda na ni dinosaur. Ayun tinubuan na ng sa singit. Laking alimango. Paano kaya ito lutuin? Kasag. Laking kasag may pusit dun sa baba, wala laki nukos. Ito naman malaking pusit or nukos
Ang laki. Ito naman yung malaking ano, pagi. Oh, ang laking pagi oh. Ito, aso naman to. Aso, tu. Ito naman, may apakan papunta doon, tapos pwede kang sumakay, ano? Cottage na maliliit oh. Sa ganitong umbrella na cottage mga ate kuya, siningil kami ng 100 pesos lang at ganyan oh. 100 pesos, 50 pesos ang entrance. Tapos itong ganitong umbrella type na cottage 100.